Paano naman mag-import ng multi-customer? So, kanina gumawa tayo ng single customer using plus customer manually. So, ngayon, paano naman mag-import tayo ng multi-customer? So, eto, click natin yung import Excel. Then, click natin tong new customer import format para ma-download natin yung Excel format kung saan natin ilalagay yung details ni customer. So, ayan. Open lang natin tong downloaded file. Then, click natin tong enable editing. So, eto muna. Unahin natin. Kunwari, eto. Name, customer name. Customer 1. Tapos, medyo case sensitive tong natin. Yung ibang row, ibang section. Katulad na itong server. Ito yung server location na ginawa natin kanina. May case sensitive siya. Kailangan tama kung ano yung nandun sa billing system at kung ano yung naka-input dito. So, ang gawin natin, punta tayo dun sa server location. Then, copy-paste natin yung server location name. Then, Excel. Paste. Ganun din sa cluster. Balik tayo dun sa clustering. Copy natin yung name. Copy. And then, paste natin siya dito. So, yung cluster type natin kanina is eto, FTTH. So, FTTH, number of ports, eto siya, 64. Then, yung package. Sa internet packages, copy-paste lang din natin yung name. Ayan. Paste. Then, yung price, 999. Then, yung bandwidth, 20. Tapos, ito, customer address. Then, yung email ni customer, phone number, and yung installation date. Pwede natin siyang palitan. So, try natin gawin ngayon. 2024 since, ano to eh, 12/20. Yan, December 20, 2024. So, eto naman, sa new customer, pag naka-zero siya, ibig sabihin, hindi siya new customer. Pero pag 1 ang nakalagay dyan, ika-classify siya ni billing system as new customer. So, try natin i-zero. Sa installation fee, blank lang muna to. Tsaka yung ID card number, blank. Tapos, dito sa due date, kung ano yung due date ni customer. Kunwari, due date ni old customer mo is every 5th of the month. Ayan. So, try ulit natin maglagay ng isa pa. Customer 2. So, copy-paste lang din natin tong nasa taas. For cluster, package, bandwidth, customer address, to email.com, tapos customer number 91012.
So, ayun. Meron na tayong dalawang input ng customer. Paano naman, kailangan i-save pala muna natin. Save natin. Then, paano naman natin siya i-upload? So, balik tayo dun sa billing system. Customer page. So, may customer page. Click ulit natin tong import Excel. Then, click natin yung browse. Hanapin natin yung in-edit natin na file, which is ito. So, click lang natin tong import para mag-upload siya. So, Excel file successfully imported. So, dito sa customer, meron na tayong tatlong customer na active, which is customer 1, customer 2. Bali, automatic siyang mag-generate ng service number or account number. So, kung yung customer mo meron ng account number, update mo lang siya under ng action, update, tapos service number. Lagay mo lang dyan yung existing na service number niya. Kunyari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, click update. So, may error. Dahil dun sa Excel file natin, hindi naka-indicate yung coverage niya. Wala siyang coverage field. So, i-manually lang din natin to. So, service number, coverage, then coordinates. Kailangan natin i-update yung coordinates ni customer. So, update lang natin. For now, ito muna tayo. So, updated na yung coverage and yung coordinates. Click natin yung update ulit para ma-save. Yan, ganun lang yung mag-upload ng multi-customer.